Isang magandang araw po o isang magandang gabi sa mga kaipanig ng mundo ngayong oras na ito. Patuloy po ako nagagalak na nagkasama tayo muli sa pamagitan ng salita ng Diyos at sa pamagitan ng ganitong paraan. On our journey to recovery, I would like to share with you some roadmap mula sa salita ng Diyos. Na ito lang ipamumuhay ng mga tao. Kung ito naman po ay magiging totoo sa kanilang buhay, hindi po sila mapapalungi, hindi sila maliliko ng landas. Tayo po mga kapatid ay naghahangad na makaahon sa krisis na ito. Buong mundo ay naghahangad na makabalik sa normal nilang pamumuhay, although they would call that new normal. Pero sinasabi ko nga po palagi na kung ang tao lamang po ay mayroon tunay na takot sa Diyos, kung ang tao po ay may tunay na pagkakilala kay Kristo bilang tagapagligtas, kung yung mga tao sa likod ng suliraning ito, kung yung mga tao sa likod ng perwisyon ito na idinulot sa buong mundo ay mayroon talagang takot sa Diyos, hindi na gagawin ang gumawa ng pinsala. Kaya nga po napaka-importante ng Biblia. Malungkot lamang po dahil dinaya po ng mga tao ang kapwa-tao sa magitan na rin ng Biblia na kanilang mali natutunan. But I guarantee you, Diyos po ang saksi na itong lingkod ninyo ay magtuturo ng tama at hindi pandaraya. Si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang tao po ay magkakaroon ng tunay na pagbabago ng buhay kung yung tao yan ay magsisisi ng kasalanan at sasampalatayan si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yun po tinuturo ng Biblia. Hindi po itinuturo ng salita ng Diyos na ang tao ay para mapunta sa langit daw, ay kailangan umanib sa relihiyon. Wala pong relihiyon na aaniban ng tao para siya'y mapunta sa langit. Sapagkat wala pong relihiyon na namatay sa krus. Ang nagdusa po sa Kalbaryo ay si Kristo, yung Diyos ang katawang tao, at kaya niya po ginawa yun upang kayo at ako ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan kung tayo lamang hihingi ng tawad sa Kanya. Naganap po yun sa akin ng May 25, 1983. At pwede rin po maganap kanina man tao na hihingi ng tawad sa Panginoong Hesus at sasampalatayan siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung ito naman po ay gagawin ng tao, lalo na mga nasa likod ng perwisyong ito, magbabago ka ng buhay. They will just hope and pray nang maging mangyari sa tao ay kaginawaan, hindi pangongontrol at pagpapahirap sa kapwa. Again, on our journey to recovery, kahit na ang bilang ng ating mga infected ay tumataas pa rin, kahit na lang po may mga nagsasalita sa ating pamahalaan na wala pang makikitang solusyon, kahit na lang po nagkakaroon tayo ng misinformation dahil sa maling balita ng mga bayarang mga media, we look forward to a recovered nation. We look forward to a recovered individual. So, di man po natin makita pa yung lubos na pagbabalik natin sa normal. And I doubt kung talagang babalik tayo sa regular nating buhay. Isa lang maganda mga kapatid, at least natahimik ang mundo at napahinga siya sandali. Luminis ang hangin at nagkaroon ng konting kaayusan ang paligid pagdating sa nature. But I still hope that our journey to recovery will help us na makapamuhay ng mas produktibo, mas maayos. Higit sa lahat, nakakalugod sa Diyos. And I would like to use isang familiar na verse sa Bible, ang Proverbs 3, 5, and 6. Muli po sinasabi natin, ang lahat ng tao nakaranas ng binagong buhay kay Kristo ay nakaranas ng satisfaction. Yung tunay na binago ni Kristo ay kailanman hindi po tatalikuran ang kanyang sinampalatayan ng Diyos. Although I've been hearing some news na mga tao na dating Kristiyano kuno ay bumalik sa kanilang pamumuhay at they were fed up daw sa panampalataya nila kay Kristo. Well, kung talaga hindi ka tunay na Kristiyano, you might as well come out at pakita mo tunay mong kulay. At kung tunay ka naman Kristiyano at nakatago ka at hinihiya ka ipakita ikaw na Kristiyano, you better come out. Dahil hindi po pwede ang ilaw mo ay hindi makita sa dilim ng mundo. Pagliwanagin natin ang ating ilaw bilang mga Kristiyano.
Sa Proverbs 3, 5, and 6, sinabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Isang familiar verses, pero pinamuhay ng marami. And I hope and pray na ngayong umaga, maintindihan natin, on our journey to recovery, this should help us na talagang makaranas ng pagbabago at tunay na recovered individual. Of course, again, on our roadmap, you will find first difficulties. Although magiging new normal ang sinasabi nila sa ating buhay after na ilang araw mula ngayon, the path of life would always lead us to difficult times. Wala pong traveler, walang manlalakbay, walang sinumang tao, kayo na mismo makapagsasabi na hindi kayo nakaranas ng difficulties. Tayo mga tao, lagi po nakaharap sa anumang pagsubok at hirap ng buhay. Sa Job chapter 5 verse 7 and chapter 14 verse 1, the Bible says, man is born unto trouble. Man that is born of a woman is a few days and full of trouble. Yun ang sinabi ng Biblia. May taong laging sinasabi nila, inom ako ng inom ng alak, and if you will ask him why, ba't ka umiinom? At nagpapakalango ka sa alak, sabi niya, gusto ko lunurin ang aking problema sa suliraning ito, at magkaroon ako ng laya, lulunurin ko sa alak ang aking suliranin. And then you just find out, after a while, ay na naman siya, inom na naman siya. Ba't para napakahirap yatang lunurin ang problema sa alak? Ang totoo niyan, ikaw ang nilulunod ng alak. At baka talaga yung problema niya marunong lumungoy, kaya nakakabalik at nakakabalik. Biro ko lamang po yan, pero the truth is, you just cannot drown your troubles. You just cannot prevent your troubles from coming. Dahil lagi pong may paparating na pagdurusa sa ating buhay. Lagi ho. Ang mundong ito ay binusabos ng dyablo. Sinira ng dyablo ang pag-iisip ng mga tao. At nadadamay ang mga matitinong pag-iisip. Sabi nga ni isa, you better befriend troubles because troubles will come every now and then. Sa ating mga difficulties in life, sa ating mga trials na kinakaharap, ito po nagiging response ng tao. Human response, tayo sa verse 5, pinadalanan tayo ng Diyos, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. It says, lean not. Yung sinabi ng Bible lang, lean, it is something that you support or yung ginagawa mong sarili mo na tanging sandigan o saligan o pananaligan ng buhay. Ang tanong, can we make it? Hindi po. When difficulties come, we often try to face and deal with difficulties in our own way, by our own strength, through our own resources. And we attempt to hear na sabi ng mga tao, okay, kaya mo yan. And that is good sometimes para huwag kang bumagsak sa buhay. Pero it's very dangerous that you just control it by yourself. We try to carry the load ourselves. We do all we can to solve the problem. And we try to hang on, doing the best we can. And sabi mo, I can make it. Magandang pananalita. Magandang attitude. But did you make it? Sabi ng isang biro, everyone's worried about the economy. Hey, my hairline is in recession. My waistline is in inflation. Altogether, I am in depression. Hindi mo nawawala na talaga maraming tao ang depressed. Ang iba nga nagpapatiwakal. So kapag tayo po ay nanalig sa sarili nating kakayahan, pag tayo nanalig at nagtiwala sa sarili nating unawa, it always results in worry, anxiety, and discouragement. Hindi po tayo kailanman magiging matatag. It will give us depression. And we end up staying in the valley instead of getting over the hill. There are difficulties that we cannot solve. There are things that we cannot handle on our own. Tanggapin natin yan. And there are things and times when we reach the end of ourselves na kailangan natin talaga ang Diyos sa ating buhay. Troubles
have a way of exhausting our strength. They have a way of exhausting our ability to cope with what we're going through. Malaki ang kakayahan ng suliranin na pahinain na ating kalooban. Kaya kailangan mo ang Diyos. That's why God is telling us, lean not unto thine own understanding. May mga taong successful, but they committed suicide. The talents that help them attain success may also contribute to their demise. Sabi ni Walter Smithson, self-made people who came from nothing to build outstanding careers are at high risk for suicide. Lagi na lang kasi sila naroon may takot because they're about to face disgrace. Self-made people think that they could handle things. Mga kapatid, there's nothing wrong when you try to handle things. Huwag niyo lang kakalimutan na ang Diyos kailangan nyo when you handle things. But if you try to solve your problems by your own, on your own, inaakala nilang you will be successful. But then there comes a situation that you cannot handle problems, that you cannot solve your problem. And pag na-realize nila yon, it devastates them. Sinisira ang kanilang panlaban sa buhay. The successful are not alone when it comes to believe sa sarili. Napakarami nung ganyan. Sobrang galing, yumaman, sumikat, bumilib sa sarili. And yet the Bible says, sinasabi, you do not have to bear the burden alone. You don't have to face your difficulties alone. On your own strength, you cannot do it. So human response will fail. Pangalawa, in our difficulties in life, tandaan niyo yung heavenly resources. Sa halip na umasa tayo sa sarili nating kakayahan, sabi na tayo ay magmagaling at subukang solve ng everything on our way, on our own. Sabi ng Bible, we trust in the Lord with all our heart. This is our heavenly resources. Trust speaks of yung pagka biglang bumusa ulan, merong tatakbuhan na sisilungan. Yung ganun, God is our refuge. So meron tayong kakanlungan. Ito po sa Deuteronomy 33:27, the eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms. Si Kristo po, ang Diyos natin, ang everlasting Father, ang everlasting God, ang Almighty God, His everlasting arms, lagi nakagabay sa atin. Itinutulak, sabi niya, sa harap mo, itinutulak niya ang iyong kaaway. Ang gandang panaligan, God is really our refuge. At ito pa sa 2 Samuel 22 verse 3, the God of my rock, in Him will I trust. He is my shield, the horn of my salvation, my high tower, my refuge, my Savior. Ikaw ang nagligtas sa akin sa karahasan. What a refuge. Psalm 9 verse 9, the Lord will be our refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. So Psalm chapter 55 verse 22, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him. Why? For He cares for you. Nagmamalasakit po ang Diyos sa atin. Nagmamalasakit sa inyo. Hindi nyo na siguro napapansin. Pero alam nyo, try to sit down and just meditate. God is very willing to help you, to help us on our journey to recovery. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, we should lean not unto our own understanding. Days ahead may bring many trials. Days ahead will bring many troubles. What do you do when they come? You trust God with all our hearts. Yun ang sinabi ng Bible. You can run to Him as your refuge in time of trouble. We can cast our burdens upon Him. Instead of us trying to carry the burden, let God carry them for you. He's more than willing to help you.
Hindi siya parang porter na gustong tumulong sa atin. No. He's your Almighty Father. He's your Almighty God. Si Kristo po ang gagabay sa atin. He will carry you through. Meron kinumpo si Joseph Scriven na awit. Ang sabi niya ron, heavy trials and temptations. Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. So if the highways of life, if our journey to recovery leads us through difficult times, we are promised that the Lord will be with us. You will never be alone. We will not have to face troubles and difficulties all by ourselves. We have the strength of God. We have God whom we can trust. 2 Chronicles 15 verse 4. Ngunit nang sa kanilang kapanglawan ay nagbalik sila sa Panginoon, hinanap nila siya, and listen, siya'y nasumpungan nila. Mga kaibigan, in days of difficulties and times of trouble, you seek Him and you will find Him. Hindi po siya nagtatago. He will always be found in times of trouble, if we just turn to Him. So difficulties. On our journey to recovery, you will find difficulties. And watch out mga kapatid. On our journey to recovery, remember your devotion sa Diyos. One of the dangers we face on this highway of life is losing our fire. Ang tagal na natin hindi nakikita sa church, hindi nag-fellowship, hindi tayo nakikita personal to study the Word, which dapat mangyari niyan the soonest possible time. It has been said that the older we get, the colder we get. Someone asked Gypsy Smith why God used him. He was asked, bakit ka naging effective sa gawain ng Diyos at marami nakakalala sa Panginoon dahil sa iyo? Saglit siya nag-isip at pinag-aralan ko ano isasagot. Bakit nga ba? Sabi niya, na ako'y ginamit ng Diyos sa luwalhati sa Kanya. And then sabi niya, I guess it's because I never lost the wonder of it all. Mga Kristiyano, never lose the wonder of your salvation. Never lose the wonder of your service. Never lose the wonder of your Savior. Yung namangha ka sa kabutihan ng Diyos when He saved you. Never lose that wonder. Because it will be your big na baon on your journey to recovery. At bilang mga Kristiyano, our life should grow and grow with intense heat, burning, lalo na sa paglilingkod sa Diyos at sa pag-aakay ng kaluluwa. We should be totally devoted sa Kanya, whatever it takes. Kung yung mga unbeliever, kung yung mga tao na walang takot sa Diyos, buong puso, buong kaluluwa, they would even be willing to die. They would put bombs and suicide para lang sa kanilang mali at maka-impyernong kosa. How much more we should give our life to Him. God never called us to die for Him. God is calling us, you and me, to live for Him. He wants us to live for Him. Whatever it takes. Dapat si Kristo naluluwalhati. We should be devoted. We should be on fire. How do we maintain that devotion? How can we maintain that fire and heat in our heart para sa Panginoong Diyos? Stay acquainted with Him. Stay acquainted. We are to acknowledge Him. Yan ang sinabi ng Bible. Know Him personally. I mean, kung hindi ka pa nakakilala kay Kristo, as you listen to me, ang tanong mo sa sarili mo, kung ikay bawian ng buhay, saan ka pupunta? Well, I'm not talking about you going to the grave. I'm asking, saan pupunta ang iyong kaluluwa? Ikaw binubuo ng tatlong bahagi. Katawan, kaluluwa at spirito. Spirito, kaluluwa at katawan. Ang katawan babalik sa lupa pag namatay. Bakit dyan tayo nang galing? Pero yung kaluluwa mo, saan pupunta? Yan ang gusto ng Diyos dahil sa langit. Yan ang makakita sa langit kung magsisisi ka ng kasalanan at sasampalatayan si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Bilang Diyos at Panginoon na iyong buhay. It's not religion, folks. It's having relationship with Jesus Christ. You may join all the religions of the world. Mayayaman, magagaling, malalaking simbahan, maraming tao, and you still die and go to hell. All you need to do is ask Jesus to save you.
Punta ka sa isang sulok mamaya after I preach. Lumuhod ka at sabihin mo sa Panginoon, Lord, please forgive me. Linisin mo aking puso sa lahat ng kasalanan. Sumasampalataya ako sa iyo bilang aking Diyos sa tagapagligtas. Mamatay, iligtas mo ako sa impyerno. At sabihin sa Kanya, Panginoong Jesus, gawin mo ko yung anak. At baguhin mo ko. Ano effective po yan? Nangyari po sa amin. Sa maraming tao. Get acquainted with God. Pangalawa, be aware of God. Sabi ng Bible, in all our ways. So we are to acknowledge the Lord. Kilalanin mo siya. This means, hindi lang siya someone na kabatian mo lang, kundi si Kristo mismo ay talagang kabahagi ng buhay mo. He is the one in which there is constant fellowship, constant communication. Sabi, in all that we do, dapat aware ka na nakatingin sa sayo. In all that you do, na dapat alam mo na ginagabayan ka niya, dapat. Hindi para mediko na pag masakit lang ang ulo mo, saka mo lang siya maalala. Hindi parang gamot lang na pagka meron kang karamdaman, saka mo lang siya iinumin. No. Ibang, ang ibig sabihin natin, aware ka na, lagi na lang, in your decision making, sasabihin mo, Panginoon, ano ang tingin mo rito? Ano ang plano mo rito? Ano ang dapat kong gawin dito? You are always aware. There's nothing that we do in which He is not included. Nowhere we go that He is not with us. Why? Our life should be centered around the Lord. Lahat ng gagawin natin, family issues, work issues, whatever, we should ask, God, ano po ba ang nais mong gawin ko rito? That's why you need the Bible. This is His words. Di sapat na mag-antanda ang tao paglabas ng bahay at umusal ng konting panalangin. Hindi po sapat yun. Kung di po kayo Kristiyano at hindi kayo tunay na mananampalataya, it's nothing. Kailangan nyo may personal na ugnayan sa Panginoon. That, hindi pagkagising mo, umusal ka ng panalangin, bago matulog na nanalangin, hindi po sapat yun. Sapat na kayo po ay araw-araw nakatutok ang kaisipan, Panginoon, ano gagawin ko sa araw na ito? Panginoon, ano po gusto mong gawin ko rito? Make it a rule of your life to do nothing without God's blessing upon your life. Make God a part of everything. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng pupuntahan mo, don't leave Him out of your life. That's a devoted life. So, sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him. You will have difficulties. Remember your devotion. Number 3, on our journey to recovery, always watch your decisions. Yung ating mga pasya sa buhay. Sa verse 6, pag kinilala mo siya, sabi ng Bible, He shall direct your path. On our way to recovery, we will face, again, difficulties and trials, but you will also be face to face with some important decisions sa buhay mo. So you need God's guidance. You need the Word of God. You need the work of the Holy Spirit. Psalm 32 verse 8, I will instruct thee, I will teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Ang Diyos nakatingin sa'yo lagi. His eye is focused on you. Why don't you focus your heart to Him? His eyes is focused on you. So, anong sinabi po ng Bible sa 48 verse 14 ng awit? For this God is our God forever and ever, patnubay hanggang sa kamatayan. Hindi kanya iiwanan. May mga nagtatanong nga, nasa ng Diyos yung krisis na ito? Nasa ng Diyos sa ganitong suliranin? Nasa ng Diyos sa ganitong pagsubok na dinaraanan ko? Perhaps He is where you left Him. Huwag niyo maapo-apo ang Diyos sa kung saan naroon siya. Mga kapatid, ba't di niya tanongin? Saan niyo siya iniwan? So again, ang sabi ng Bible, Psalm 48 verse 14, For God is our God forever and ever, patnubay hanggang sa kamatayan. So whatever decision you have to make, let God direct your path. Anong landas ang kanyang pangungunahan? Mga kapatid, always, it's going to be proper path. He always direct us to straight path, hindi crooked path. He will never lead you wrong. Maniwala ako sa akin, He will never lead you wrong, nor bring hurt, nor harm anyone
lalo ka na. His paths are always reflective of His very nature and person. Ano ibig sabihin? Ang Diyos po is straight and godly and holy. He will lead you to that path of straight and godly and holy. Proper path. Huwag na lang ho tayo sana maging kagaya ng Proverbs 2:15 ng sinabi ng Bible na maging liko sa ating lakad at mga suwail sa ating mga landas. Left to our own, distorted path. Left to our own ways, walang diretsyong lakad tayo. Madalas napapahamak tayo. God will lead you to proper path. Hindi naman po yan. And finally, I'd like to say, sabi ng Bible, He will direct your path. It has something to do with prosperous path. Hindi ko sinabing, yaman ka na maraming pera, no. At sasabi ko na matututo kang sumagana ang buhay mo, ang puso mo, you will be contented. The best path through life is the path of the Lord to our full recovery. On our journey to full recovery, may we allow God to direct our path each step of the way. I read of a story na isang taong talaga nasikap sa kanyang buhay. Talaga siya buong puso na yayaman siya. And finally, he was so wealthy. He became so wealthy and prosperous. And to make the long story short, he was able to get his favorite car, BMW. He was able to get his favorite watch, Rolex. Yaman niya, drive siya ng matulin. At finally, kung bakit may bilang hindi inasahan, nawala siya sa wigo at biglang bumaliktad ang kanyang sasakyan na napakamamahal at nahulog sa burol. Talagang nagliliyab at umakit siya sa burol na yan at hirap-hirap siya. Mamatay-matay siya pero iba na sa isip niya. All of a sudden, may humintong tao na trucker at nagkaroon na siya malasakit. Pinuntahan kung ano nangyari. Nakita niya lumalabas sa burol yung tao. Dugo-dugoan siya. At sabi ng tao, nagtatawag po ako ng doktor at tutulungan ko kayo. Huwag kayo magkala, tutulungan kayo. Makakaligtas po kayo. No, hindi yan. Sabi nung na-aksidente. Hindi yan na iniisip ko. But, hindi mo muna, may titiran ako. Dali mo ko sa lugar na yun. Kaya pala nagpasama uli yung tao sapagkat sabi niya, oh my BMW, oh my BMW. Hinayang siya. Sabi niya, sir, namamatay na kayo. BMW pa niyo inintindi niyo. At saka, naku, teka, may problema pa malaki, sir. Alin, bakit? Sabi niya, naku, hanapin natin yung putol po yung kamay niya, naputol yung kamay niyo. Kailangan natin hanapin, baka pwede pa itahi yan. Sabi niya, ha? May Rolex? Oh, may Rolex. Mga kapatid, kung yan lang din ang pag-asa ng tao, wala siya pag-asa. Ano sabi ng Joshua, chapter 1, verse 8? This is success. Sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt have to make thy way prosperous, and thou shalt have good success. On our journey to recovery, these are our roadmap to recovery. You will find difficulties, but watch out your decisions and stay devoted sa Panginoon. Stay safe. Patuloy tayong mag-ingat, mga kapatid. Again, salamat sa Panginoon, and I will see you soon. God bless you all and give you peace.